Isang pagpupugay at natapos na rin ang ating pagpupulong. Naway ang mga adhika at layunin ay ating maisakatuparan para sa ikauunlad ng ating bayan. Ngunit may isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Lingid sa aking pagkakaalam, ay mayroong isang tao ang maaaring makapagtuloy nitong plano. Sino nga ba ulit iyon? Batid mo ba? Batid mo ba? Ikaw, batid mo ba kung sino? Oo. Senyor Pasta. Oo, tama. Si Ama katulong sa atin. Dahil alam ko na siya isang matalinong tao at nagtataglay ng kahusayan sa pagbibigay ng salita. Nasa katunayan na kayong mga parayle at padre ay kanyang pasyente sa tuwing kayo may sakit na kakulangan at kagipitan. Wala na ako sasayangin oras pa at pupuntahan ko si Senyor Pasta. O Ginoo, maaaring ba akong ihatid sa tahanan ni Senyor Pasta? Masusunod, Ginoo. Ilang oras lamang at yapak ay naroon ka na sa tahanan ni Senyor Pasta. Ikinatutuwa akong marinig yan, Senyor. At batid ko rin na ang iyong serbisyo ay tila kay bilis. Papasalamat ko ang iyong pagtulong sa akin na makarating kay Senyor Pasta. Walang anuman, Senyor. Ang hatid ko lamang ay matulungan kayo. Nawa kayo ay mapulamang dyan at sa ating biyahe ay magpunyagi. At ako na pong bahala dito, Senyor. Kailangan na ng pagbabago. Pagbabago na dapat makamtan ng aking mga nasasakupan para sa bayan, para sa adhika, at para sa akademya. Senyor, narito na po tayo sa tahanan ni Senyor Pasta. Naway nasiyahan ka po sa ating biyahe. Maraming salamat, Ginoo. Ako'y nagpupos na nagpapasalamat sa iyo. Narito ang 2 reales bilang kabayaran sa iyong kagalingan sa paghahatid sa akin. Maraming salamat, Ginoo. Malaking bagay po sa akin ito. At masaya po ako malaman na siyahan kayo sa aking biyahe. Mauna na po ako, Senyor. Dito na po ako. Paalam, Senyor. Si. Mag-iingat ka. Paalam, Senyor. Narito na ako sa tahanan ni Senyor Pasta. Tahanan ng isang magaling na tao. Senyor Pasta? Senyor Pasta? Tuloy! Senyor? Tunay nga ang siphana na kay laki ng iyong tahanan. Ang mga dingding ay nagsisilakihan at ang mga lanyeras ay amoy na malimuyak na mga pula-pula. Batid ko rin ang siphana na hindi ang laki ng aking tahanan. Ang lapad ng dingding ang ipinunta mo dito. Ano kaya ang ginagawa ng isang matalinong estudyante sa aking tahanan? Magpapatulong ka ba sa iyong asignatura? O sa mga takdang aralin na hindi mo unawaan? Isang pangungpiya-piya, Senyor. Siyang tunay na ikay matalino. Ngunit sa inyo pong mga nabanggit na rason ay wala po dito o doon sa inyong mga sinabi ang rason ng aking dahilan kung bakit ako naparito. Naparito lamang naman po ako upang isanggungi sa inyo
na kung sakaling lalapit man sa inyo si Don Custodio ay hikayatin niyo nawa itong pumanik sa amin. At narito pala ang papel ng aming layunin. Ito po. Ito? Masamang simula yan. Masamang palagay. Napagkikilan lang mga bata pa kayo at walang malalaman sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa mga pagpapago. Tingnan nyo ang pangyayari sa Madrid. Sa mga pinatang humihingi ng pagbabago. Lahat sila'y pinaratangan ng mga pilibustero. Marami nang ang hindi nakauwi rito sa Pilipinas. May mga bagay ako na hindi dapat sabihin sapagkat lubhang maselan. May ibang katuwiran ang nag-uudyok sa matinong pamahalaan upang huwag duminig sa mga kailingan ng sangbayan. Naway naunawaan mo ang aking punto. Ako'y nauutal-utal sa pagsasalita dahil di ko masikmura ang layo nyo. Napakalayo at di ko akalain kakayanin ng isang estudyante maglatag ng gantong layunin. Sa'yo na ang papel mo. Nahulaan ko ang ibig niyong sabihin, senyor, na ang pamahalang kolonyal ay hindi wasto ang pagkakatatag at umaasa lamang sa palapalagay. Mabuting iasa nyo na lamang muna sa pamahalaan ng bagay na yan. Paghintay kayo, maglaan muna kayo ng oras, mag-aral kayo ng mabuti. Kayo na nga ang nakakapagsalita ng Kastila at nakakapagpahayag. Bakit pa kayo nakikihimasok dito? Bakit gusto nyo pang ituro ito ng bukod? Ang lagi sa aking inahabil ni Ama ay isipin ko ang iba gaya ng pag-iisip ko sa aking sarili. Dahil hindi ako naparito ng dahil sa aking ngalan lamang, bagkus upang tugunan ang kalagayan ng lalo pang aba. Putres! Pag-aralan nila ang pinag-aralan nyo at gawin nila ang ginawa ko. Ako'y naging alila ng mga praile kahit nahawa ko ang gramatika. Nag-aral ako isagani. Ngunit, ilan ang gusto nyo matuto sa bayang ito? 10,000? Ganun ba ang nais nyo? Pues, anong kailangan ng mas higit doon? Totoo ngang maraming abogado, ngunit ang iba'y pumapasok na lamang upang makapagsulat. Yung mga doktor, sila'y halos mag-away-away at magpatayan ng dahil sa pag-aagawa ng pasyente at may sakit. Mga kalakihan, magsasaka ang kailangan natin na may retorika. Yung mga sinasabi niyong pangarap, tila mga kahibangan. Dahil isa ka namang matalinong estudyante at nakikita ang kita ng potensyal, bibigyan kita ng isang mainit na payo. Na kung kayo sakaling ay maging lisensyado ng doktor ay kayo mag-asawa ng babaeng madasalin at magbigay na lang kayo ng tuon pansin sa panggagamot at huwag nyo nang pakialaman na ang nangyayari sa bayan. Maintindihan nyo na lamang na may katuwiran ng aking sinasabi kung magkakaroon na kayo ng mga uban na tulad dito. Maintindihan nyo rin na tama pala si Sr. Pasta sa kanyang ipinagkakahulugan. At malalaman nyo siguro kung may uban na kayong kagaya nito. Mawalang galang na po, Sr. Pasta. Kung ako man po ay magkakaroon ng mga puting-puting uban na yan at lilingon ako sa nakaraan na makikita kong wala man lang akong nagawa at naiayos sa bayang nagpakaloob sa akin ng buhay na ito't kaalaman, ang mga uban na ito
ay siyang aking titingnan na tinik na hindi ko kailanman maipagmamalaki. Bagkus akin po itong ikakahiya, senyor. Mawalang galang na po. Mauuna na ako, senyor. Naway magkita po tayo na buo ng mga layunin at hindi ka sa bayan. Senyor, maraming salamat po sa mainit yung pagtanggap sa aking tahanan. Maraming salamat po. Huwag paundakan niyo po ang aming pahintulot. Paalam, senyor. Maraming salamat.